kakaiba. Kung magkasintahan silang dalawa, bakit parang strangers ang inaasal nila? Nagbunga ang mga nakaraang pagtatangka ni Jordan na mag-eavesdrop sa kanyang mga pakikipag-usap sa device sa pakikinig. Gayunpaman sa pagkakataong ito, hindi siya nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. It was either sobrang galing ni Loren sa disguising o wala talagang mali sa kanya. Mr. Jordan, may narinig ka bang kahinahinala? Curious na tanong ni Salvatore, sa pag-asang may kakaiba kay Loren dahil siya ay isang matibay na taga-suporta ni Emily. Kung magdiborsyo sina Jordan at Loren, matapang na mahikayat ni Salvatore si Jordan na ligawan si Emily. Umiling si Jordan. Nagbehave si Matt nang ihatid si Loren pauwi. Walang romantic sa mga usapan nila habang pauwi sila. Pero inimbestigahan na ni Jess si Matt at nadiskubre niya na may mali sa kanya. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Salvatore, magpadala ka ng isang tao na sundan ang kotse ni Matt at alamin kung saan siya nakatira. Bukas ko na lang salakayin ang bahay niya. Dahil hindi ito matapat na aminin ni Matt, nagpa siya si Jordan na pumasok sa kanyang bahay upang maghanap ng ebidensya. Sabi ni Salvatore, okay. Sinusundan ko siya. Natagpuan ko ang kanyang address matagal na ang nakalipas at nagpadala ako ng isang tao upang tingnan ang kanyang pintuan sa harapan. Mayroon itong fingerprint code lock na hindi madaling i-unlock. Sinabi ni Jordan, huwag kang mag-alala. Nasaan ang kahon na ibinigay ko sa iyo noong isang araw? Sa ball. Pupunta ako at kukuha. Pagbaba ng sasakyan, kinuha ni Salvatore ang kahon sa trunk at binuksan ito. May isang kulay na piraso ng damit ng mga bata. Ilabas ito at kunin ang sombrero gamit ang iyong mga kamay, huwag hawakan ang anumang bagay. Maingat na hinawakan ni Salvatore ang nakatalukbong na sweatshirt at nagtanong, Mr. Jordan, para saan ito? Sabi ni Jordan, kumuha ng isang batang babae para sadyang mabangga si Matt sa harap ng kanyang bahay at mahulog. Talagang gagamitin ni Matt ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Sa ganoong paraan, makukuha natin ang kanyang mga fingerprint. Biglang namulat si Salvatore. Kaya ang damit na ito ay ginagamit upang kumuha ng mga fingerprint. Nagtataka ako kung bakit kakaiba ang hitsura ng material. Tumango si Jordan. Ang kamiseta na ito ay gawa sa isang espesyal na material na partikular na ginagamit sa pagkuha ng mga fingerprint. Ang damit na ito ay otomatikong balot sa mga daliri kapag hinawakan upang makamit ang layunin ng malalim na presyon. Ang fingerprint film na ginawa sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay kumpleto at malinaw. Hindi magiging isang problema na gamitin ito upang i-unlock ang pinto ng bahay ni Matt. Hindi napigilan ni Salvatore na purihin, tumigil ka nga. Marami ka talagang alam. Pupunta ako ngayon. Naging maayos ang mga bagay-bagay, at pagkatapos na tumakbo si Matt sa maliit na batang babae, natural niyang inabot ito upang tulungan itong tumayo. Ganon din, madali ding nakuha ni Jordan lahat ng fingerprints ni Matt. Siyempre, thumbprint lang ng lalaki ang kailangan niya. Kinaumagahan, pumunta si Jordan sa tirahan ni Matt pagkatapos niyang lumabas para magtrabaho. Si Matt ay isang karapat-dapat na bachelor na namuhay ng mag-isa. Kaya naman, pagkaalis niya, walang ibang tao sa bahay. Dahan-dahang iniswipe ni Jordan ang fingerprint film sa lock ng pinto ng fingerprint. Sa isang ingay, agad na bumukas ang pinto. Haha, talagang gumagana. Mr. Jordan, kahanga-hanga ka. Namangha si Salvatore dahil ang pagmaster ng trick na yon ay nangangahulugan na madali siyang makapunta sa bahay ng sinuman. Si Jordan, na nakasuot ng maskara, ay nagbilin, mag-ingat kayo sa labas, papasok akong mag-isa. Kung masyadong marami sa kanila ang pumasok, madali nitong sirain ang mga kasangkapan at layout ng bahay. Si Jordan ay isang veterano sa aspetong ito, ngunit si Salvatore ay isang bore na maaari lamang lumaban at hindi magsagawa ng mga gawain na nangangailangan ng kasanayan at pagiging maselan. Mr. Jordan. Sa sinabi nito, pumasok si Jordan sa bahay ni Matt na nakasuot ng guwantes, para lamang matuklasan na isa talaga siyang mayamang tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Ang palamuti ay simple ngunit marangya. Mayroong ilang mga mamahaling palamuti na nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang libong dolyar. Ang mga bagay na gustong hanapin ni Jordan ay malamang nawala sa sala, kaya pumunta si Jordan sa study ni Matt. Nahulaan niya na ang pribadong computer ni Matt ay maaaring may ilang mga lihim na nakatago sa kanila. Bagamat kailangan niya ng password para ma-unlock ang kanyang Apple laptop, ito ay isang piraso ng cake,
dahil natutunan niya kung paano mag-hack ng mga password sa computer noon pa man. Gayunpaman, hindi umabot sa ganoong lawak si Jordan. Maingat niyang pinagmasdan ang numerical area ng keyboard ng laptop, at pagkatapos ay isinama ito sa personal na impormasyon ni Matt, pagkatapos ay napag-alaman niyang ang password ay ang petsa ng kanyang kapanganakan. Ipinasok niya ang passcode at maayos itong na-unlock. Matapos maingat na suriin ang computer, wala siyang nakitang kahina-hinalang mga file o larawan. Ang mga laman ng nag-iisang folder na naugnay kay Loren ay mga normal na talaan ng kanyang sakit. Pambihira. Hindi kaya wala talaga sa pagitan ni Matt Gale at Loren. Pinatay ni Jordan ang computer at pumunta ulit sa kwarto ni Matt. Habang naglalakad papunta sa kama, bigla niyang nakita na may private compartment na pwedeng buksan sa headboard. Pagkabukas ni Jordan, may nakita siyang maliit na bag sa loob, at pagkabukas nito, natuklasan niyang maraming larawan ang nasa loob. Ang una ay larawan ni Matt at Loren. Sa wakas, nahanap ko na. Agad na nabalisa si Jordan. Ha, Matt Gale at Loren Howard, ang galing niyo talagang magtago. Ang tagal kong nakahanap ng anumang pahiwatig tungkol sa'yo. This photo was in fact, nothing much because it was just a photo of the two of them standing together at the Grand Canyon. Sa larawan, nakangiti silang dalawa at nakatingin sa kamera nang hindi magkahawak kamay, magkayakap, o magsagawa ng kahit anong intimate actions. Dahil sa relasyon ni Matt at Loren, normal lang na bumisita sila sa Grand Canyon ng magkasama at pagkatapos ay magpakuha ng litrato ng magkasama. Napatingin si Jordan sa pangalawa. Agad siyang nabigla. Ito ay isang larawan ng mga binti ng isang babae na kinuha mula sa isang napakalaswang anggulo. Ang mga litrato pagkatapos noon ay lalong kahalayan. Bagamat hindi nakalarawan ang kanilang mga mukha, sigurado si Jordan na sila Matt at Loren. Kung hindi silang dalawa ang nasa pictures na yon, bakit sila pagsasamahin ni Matt kasama ang litrato nila ni Loren? Bukod dito, sa paghusga mula sa figura ng babae sa mga larawan, na lubos na katulad ng kay Loren, sigurado siyang dapat siya yon. Galit na galit si Jordan nang makita ang mga larawang iyon. Mas lalo siyang nagalit sa kanya nang marinig niya ang recording ni Hailey at Tyler. Rationally speaking, it was Loren's premarital affair so Jordan shouldn't have concerned or allowed himself to hold it against her. Kung tutuusin, normal lang sa isang tao ang nakipagrelasyon bago kasal. Gayunpaman, niloko ni Loren si Jordan at sadyang ipinakita ang kanyang sarili bilang isang purong diyosa na ikinainis ni Jordan. Higit sa lahat, kung si Loren ay isang sinungaling na babae na may mahinang moral tulad ni Hailey, magsisimula siyang magduda kung anak niya ba si Chloe o hindi. Damn it! Loren, kung mangahas kang magsinungaling sa akin tungkol kay Chloe, hindi kita patatawarin. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na urge upang thrash bagay sa Loren. Ibabagsak niya ang mga larawang ito na mga ebidensya sa kanyang kaakit-akit na mukha. Gusto niyang makita kung naglakas loob pa rin itong sabihin na si Jordan lang ang minahal niya sa buong buhay niya. Lumabas ng kwarto si Jordan na hawak ang mga litratong iyon. Nang makita niyang lumabas si Jordan sa bahay ni Matt, agad na lumabas si Salvatore na nakakubli sa anino. Mr. Jordan, may nahanap ka ba? Halatang mas galit si Jordan kaysa sa pagpasok niya. Matagal nang nasasabi ni Salvatore. Galit na galit, sumigaw si Jordan, dalhin kaagad ang bastos na si Matt Gale mula sa ospital at i-drug siya sa akin. Nang marinig iyon ni Salvatore, agad niyang napagtanto ang nangyari at sumagot. Pagkatapos nagmaneho si Jordan pauwi. Tita, maaga ka bang nakabalik? Nakangiting binuksan ni Felicia ang pinto para kay Jordan. Sa kabilang banda, si Jordan ay may pagtatampo sa kanyang mukha nang hindi siya pinansin at dire-diretsong pumasok sa silid. Masasabi ni Felicia na may mali kay Jordan at parang nabalisa siya. Sumabay sa pagtag, tumunog siya at nagtanong, Mr. Jordan, hinahanap mo ba si Miss Howard? Hinanap ni Miss Howard si Mr. Steele Sr. kasama si Chloe. Naguguluhan si Jordan. Wala ba si Loren sa bahay? Tumango si Felicia at sinabing, mukhang nakahanap si Mr. Steele Sr. ng bagong guro sa pagpipinta para kay Miss Howard. Dinala rin niya si Chloe para hanapin siya. Walang sabi-sabi, umalis si Jordan sa kanyang tahanan at nagmaneho papunta sa tahanan ng mga magulang ni Loren. Napakasigla nito sa sala ng tahanan ng mga magulang ni Loren. Bukod sa nanay ni Loren, nasa paligid sina Marisa, Loren, Chloe, Hailey, Brad, Alex, at Clarice. Nandito si Mr. Jordan.
Nag-anunsyo ang mga kasambahay sa lugar ng mga Howard at saka lang nila namalayan na dumating na pala si Jordan. Nagulat si Loren dahil hindi niya inaasahan na pumunta dito si Jordan. Madaling araw, maagang lumabas si Jordan, kaya't dinala ni Loren si Chloe upang makita ang guro ng pagpipinta dahil inaakala niyang late na uwi si Jordan. Alam ni Loren na ayaw ni Jordan na pumunta dito dahil nakatira ngayon si Hailey sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa huling pagkikita ni na Jordan at Hailey, nagkaroon sila ng mainit na salungatan na hindi natapos ng maayos. Nagmamadaling naglakad si Loren at sinabing, "Honey, what brings you here? Hindi mo naman kailangang pumunta dito ng personal. Tawagan mo na lang sana ako at iuwi ko na sana si Chloe." Nalungkot si Clarice nang marinig ang mga salitang iyon. "Loren, tingnan mo nga yung sinasabi mo. Bakit hindi siya makapunta dito? His NY son-in-law, pwede siyang pumunta sa inyo ni Chloe kung gusto niya. Saka kahit hindi mo siya live-in husband pero normal lang, hindi ba normal lang na lumapit siya? Bakit? Dahil ba nandito ako? Ganun ba ako kainis sa inyo?" Alam ni Clarice na kinasusuklaman siya ni Jordan, kaya naisip niya na si Loren ang nagtutungo sa kanya dahil nandoon siya. Siyempre, hindi na nag-abalang magpaliwanag si Loren. Gayunpaman, si Hailey ang nagkusa na magsalita. "Clarice, don't take it personally. Hindi ikaw ang kinainisan nila, ako to." Malamang ayaw ni Loren na sumama ang asawa niya dahil alam niyang nandito ako. Ilang oras lang magkasama sina Clarice at Hailey pero nakipag-ayos sila. Marahil dahil minsang nagtaksil si Hailey kay Jordan, natuwa si Clarice kaya tinuring niya si Hailey bilang isang kaibigan. Sarkastikong sinabi kaagad ni Clarice, "Hoy Hailey, ang ganda mo. Bakit walang magkakagusto sa'yo? I can seek justice for you." Si Brad ay umiinom ng tsaa sa gilid ng bigla niyang napagtanto na medyo tense ang ambience. Siya ay isang lalaki at gusto niyang pukawin ang kaldero kapag ang mga babae ay nag-agawan sa isa't isa at gumawa ng mga sarkastikong pangungusap tungkol sa isa't isa. Hindi sila katulad ng mga lalaki na mag-aaway at mag-aaway kahit kaunti lang. Saka hindi na lang pinansin ni Jordan ang usapan ni na Hailey at Loren. Kung sa bagay, hindi niya pinansin ang asawang si Loren at dire-diretsong naglakad para hawakan ang kamay ni Chloe. Walang sabi-sabing niyakap niya si Chloe at umalis. Nagulat ang mga tao sa eksena. Ano ang sinusubukang gawin ni Jordan? Hindi rin napigilan ni Marisa na magsalita. "Jordan Steele, ikaw bastos at walang kulturang manugang. Hindi mo man lang ako binati nang makita mo ako. Kinukuha mo pa ba ako bilang iyong biyenan?" Inis na hindi pinansin si Marisa. Pakiramdam niya ay galit pa rin sa kanya si Jordan dahil sa pagsampal sa kanya sa huling pagkakataon. Ganon din, ngayon lang din narinig ni Clarice ang tungkol dito at minisyan. Lahat sila nagsasabi na walang awayan na tumatagal ng magdamag sa pagitan ng mag-asawa. "Jordan, siguradong hindi ka galit sa akin hanggang ngayon dahil sinampal kita. Napaka-petty mo." Si Loren lang ang taong naroroon na makakapagsabi na may mali kay Jordan. Hindi naman sinasadya ni Jordan na tratuhin ang pamilya ni Loren ng malupit dahil sa nangyari dati. Si Jordan ay sapat na mapagbigay upang hindi gumawa ng ganoong bagay na parang bata. Hinabol ni Loren si Jordan hanggang sa patio kung saan siya nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong, "Honey, saan mo dadalhin si Chloe?" Hindi ito itinago ni Jordan kay Loren. Sinabi lang niya, "Sa paternity test center." Nagulat agad si Loren. "Sa paternity test center? Gusto mong kunin si Chloe para magpagawa ng isa pang paternity test? Bakit?" Napatulala ang mga Howard. Naguguluhan si Clarice. Hindi pa ba tapos ang isa? Natigilan si Hailey at agad siyang napangiti sa tuwa. "Alam ko." Siguradong nalaman na ni Jordan ang pakikipagrelasyon ni Loren sa ibang lalaki, kaya hinala niya na falsified ang nakaraang paternity test report. Hindi rin pala magandang babae si Loren. May chance na naman ako. Nang marinig ni Chloe na pupunta silang muli sa paternity test center, bigla niyang binitawan ang kamay ni Jordan. "Hindi, Daddy, hindi ako mahilig pumunta sa lugar na yon. Ayokong pumunta." Tanong ni Loren, "Honey, what happened? Can you tell me?" Ayaw namang tanungin ni Jordan si Loren sa mukha niya. "Ayokong mapahiya ka sa harap ng pamilya mo, pag-uwi na natin mag-usap tayo." Pagkasabi niya nun ay naglakad na siya palabas ng villa habang si Loren naman ay karga-karga si Chloe. Sa sala, ang iba pang mga Howard ay nalilito. Tanong ni Clarice, ano ang nangyayari dito?
Dapat ba nating sundan at tingnan? Mabilis na nagmaneho si Jordan pauwi kasama si Lauren. Pagdating sa bahay, binigay ni Lauren si Chloe kay Felicia bago bumalik sa kwarto kasama si Jordan. She could tell that Jordan was furious, so she took the initiative to hold his hand. Mahina niyang tanong, "Honey, ano ba talaga ang nangyari?" Tinanggal ni Jordan ang kamay ni Lauren at tinanong, "Lauren, sabihin mo sa akin ng totoo, anak ko ba si Chloe o hindi?" Napatulala ang tanong niya kay Lauren. Sabi ni Lauren, "Siyempre anak mo si Chloe, ikaw lang ang lalaking nakasama ko sa buhay na ito." Tama na. Biglang kumulog si Jordan. "Huwag mo nang sabihin na ako lang ang lalaki mo at ako lang ang taong mahal mo. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingang ito mula sa iyo." Napatulala si Lauren. Noon lang niya napagtanto na nagdududa si Jordan sa kanyang katapatan. Puno ng pagkalito ang ekspresyon sa mukha ni Lauren. "Hubby, bakit sa tingin mo nagsinungaling ako sa'yo? Ikaw ang taong pinakamamahal ko. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, I mean it from the bottom of my heart. I've never lied to you." Nang tingnan ang taos-pusong ekspresyon sa mukha ni Lauren, malamig siyang yumuko bago inilabas ang mga litratong kuha niya mula sa tahanan ni Matt. Noong una ay gusto niyang basagin ang mga larawang iyon sa mukha ni Lauren. Siguradong gagawin ito ni Jordan kung si Hailey iyon. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi kinaya ni Jordan na gawin ito kay Lauren. Hindi niya maatim na sumama kay Lauren, marahil dahil kadalasan ay banayad at mabait si Lauren sa kanya. Siya ay ganap na hindi katulad ni Hailey, na madalas na nagbibigay kay Jordan ng malamig na balikat o nakikipagpisikal sa kanya kapag siya ay walang pera. Ano ang isang perpekto at walang kamali-mali na mukha? Tiningnan ni Jordan ang napakagandang lugar ni Lauren at hindi niya maiwasang makaramdam ng bugso ng damdamin na bumabalot sa kanya. Hindi lang flawless ang mukha niya kundi pati ang acting niya. Sa kabila ng malalim na kakayahan ni Jordan na magbasa ng mga tao, hindi niya masabi na kumikilos si Lauren sa sandaling ito. Kaya naman, kinuha niya ang mga litrato at inilagay sa bedside table. Sumigaw siya, "Tingnan mo ang iyong sarili." Pagkababa nila ay tumalikod si Jordan. Kinuha ni Lauren ang mga larawan at nang makita niya ang nasa itaas, na larawan nila ni Matt na magkasama, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit galit na galit si Jordan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lauren, "Mahal, mali ang pagkakaintindi mo. Walang ibig sabihin ang larawang ito. Kinuha namin ni Gele ang larawang ito noong dinala niya ako sa Grand Canyon dahil gusto kong huminga pagkatapos ng isa sa aming mga sesyon ng paggamot 2 taon na ang nakakaraan. Hindi kami nag-isa, nagtag din si Felicia. Siya ang kumuha ng litratong ito. Si Felicia ay may dalang pagkain noong araw na yon at pagkatapos naming bisitahin ang Grand Canyon, hindi man lang kami nagsabay kumain. Maaari mong tanungin si Felicia tungkol dito." Medyo nataranta si Lauren pagkatapos magpaliwanag. Naisip niya na dapat maging mas open-minded si Jordan. Bakit siya magsiselos tungkol sa larawan namin ng isang kaibigan sa Grand Canyon? Matapos itong pag-isipang mabuti, naisip niya na naintindihan niya na maghinala siya dahil nasaktan siya ni Hailey noon. Lumingon si Jordan at walang pakialam na sinabi, "Hindi ko tinutukoy ang larawang ito." Ipagpatuloy ang pagtingin sa iba pa. Meron pa. Hindi napigilan ni Lauren na mataranta dahil isang larawan lang ang naalala niya kasama si Matt. Mausisan niyang binaligtad ang mga sumusunod na larawan para lamang lumaki kaagad ang kanyang mga mag-aaral pagkatapos makita ang mga larawan. Ano? Ano ang mga larawang ito? Sino ang babaeng ito? Gulat na tanong ni Lauren, nakitang hindi magandang tingnan ang mga litratong iyon. Malamig na yumuko si Jordan at nagtanong, "Ito ang mga larawang nakita ko sa bahay ni Matt Gele. Nakalagay ang mga ito kasama ng larawan mo at niya. Sino sa tingin mo ang babae sa mga larawang iyon?" Agad na sumagot si Lauren, "Hindi, hubby, tiyak na hindi ako iyon. I swear have never engaged in any intimate behavior with any other man except you." Napabuntong hininga si Jordan na hindi nawawala ang galit. Sa halip, nanatili siyang kalmado. Kung tutuusin, pakiramdam ni Jordan ay wala rin siyang karapatang magalit dahil nangyari ito bago sila ikasal. Kung nangyari ito habang kasal sila, galit na tatanungin siya ni Jordan. Mahinang sinabi ni Jordan, "Lauren, I've been married before and it doesn't matter to me how many men you have been before we got married. Matt is a very outstanding doctor and it'd be normal if you had dated him before. You don't have to deny it."
Pero ayokong lokohin mo ako dahil kapag ginawa mo yon, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mga sinasabi mo o hindi. Kalmado ang tono ni Jordan habang si Loren ay sobrang nabalisa. Jordan, I swear, hindi talaga kita niloko. Ikaw lang ang nag-iisang taong minahal ko sa buong buhay ko. Kung ginawa ko, walang paraan na hindi ako maglalakas loob na aminin. Tinanong ni Jordan, sinusubukan mo bang sabihin na ginawa ito ni Matt nang hindi mo nalalaman habang ikaw ay na-hypnotize? Umiling si Loren at sinabing, hindi, si Gale ay hindi ganoong uri ng tao. Siya ay isang disenteng tao na hindi gagawa ng ganoong bagay. Galit na galit si Jordan nang makitang ipinagtanggol ni Loren si Matt. Siguradong may mali sa lalaki. Kung hindi, hindi niya itinago ang mga larawang iyon sa kabinet sa gilid ng kama. Sa sandaling ito, kumatok si Salvatore sa pinto at pumasok. Mr. Jordan, nandito si Matt Gale. Nakaputing lab coat pa si Matt. Hindi nagtagal si Salvatore ng maraming pagsisikap para dalhin siya. The reason being, pagkarinig pa lang ni Matt na si Jordan ang gustong makipagkita sa kanya, lumapit agad siya ng very cooperatively. Isinara muli ni Salvatore ang pinto pagkapasok ni Jordan. Ngumiti si Matt at nagtanong, Jordan, Miss Howard, bakit niyo ako hinahanap? May nangyari ba? Sinabi ni Jordan, Gale, pakipaliwanag kung ano ang mga larawang ito na itinago mo sa sikretong kompartamento ng headboard ng iyong kama. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Matt. Ang unang larawan na nakita niya ay iyon din nila ni Loren sa Grand Canyon. Paano mo nalaman na nasa bedside cabinet ko ang mga litratong iyon? Pumunta ka sa pwesto ko, di ba? Tanong ni Matt kay Jordan. Tumango si Jordan at sinabing, kagagaling ko lang sa lugar mo. You can file a police report against me for trespassing but before that, you'd better explain things clearly to me. Parang nahihiya si Matt habang awkward na ibinaba ang ulo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, sige, inaamin ko na noon pa man ay crush ko na si Miss Howard. Naikuyom agad ni Jordan ang kanyang mga kamao. Bastos ka, sa wakas ay inamin mo na ikaw ay isang ipokrito. Nagulat din si Loren. Nawalan agad siya ng kontrol sa kanyang emosyon at sinimulang suntukin si Matt. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin ang mga bagay na yon? I trusted you so much, bakit mo ginawa sa akin yon? Umiiyak si Loren habang hinahampas siya. Hindi niya matanggap ang katotohanang sinamantala siya ng ibang lalaki nang hindi niya nalalaman. Nataranta si Matt. Miss Howard, ano bang pinagsasabi mo? Anong ginawa ko sa'yo? Ikaw lang ang crush ko. I've never dared to confess to you or do anything to you. Galit na sinabi ni Jordan, ngayong dumating na ito, mayroon ka pa ring lakas ng loob na makipagtalo. Nagkaroon ka ng napakagandang pagkakataon pagkatapos niyang ma-hypnotize. Hahayaan mo ba ito? Binato ni Loren ang mga litrato kay Matt. Ano ang mga larawang ito? Napayuko si Matt sa lupa at isa-isang pinulot ang mga hindi magandang tingnan na mga larawan, nagulat na lamang. Saan nanggaling ang mga larawang ito? Hindi ko pa nakikita ang mga larawang ito. Hindi napigilan ni Jordan na sipain si Matt sa lupa. Ito ang mga bagay na nakita ko sa kabinet sa tabi ng kama mo. Naglakas loob ka bang sabihin na hindi mo pa nakikita ang mga ito? Nagulat si Matt. Impossible. May picture lang ako kasama si Miss Howard sa bedside cabinet ko. Wala nang ibang photos. Saka siguradong hindi kami ni Miss Howard ang mag-asawang nasa litrato. Hindi ako kumuha ng mga ganyang kalaswaan. To think na itinanggi talaga ito ni Matt. Well, of course hindi siya maglalakas loob na umamin. Minsang inamin niya na sinamantala niya si Loren noong na-hypnotize ito. Not to mention na hindi siya patatawarin ni Jordan, pati si Brad ay mapilayan siya kapag nalaman niya. Kaya naman, para maprotektahan ang sarili, mariin niyang itanggi ang lahat. Nakatitig sa kanya mula sa itaas, tinanong ni Jordan, sinabi mo na maliban sa larawang iyon, ang lahat ng iba pang mga larawan ay hindi mo inilagay doon. Sinusubukan mo bang sabihin na bago ako pumunta sa iyong bahay, may isang taong sadyang naglagay ng mga larawang iyon sa sikretong compartment sa headboard ng iyong kama? Nakayuko pa rin si Matt sa lupa at may galit na sinabi. Kung hindi mo ako sinisiraan, baka may ibang gumawa nito para siraan ako. Bagamat ang sikretong compartment na yon ay nasa kama kung saan ako natutulog araw-araw, kailangang basagin ang isang mahabang panel para maabot ko ang laman nito.
Sa totoo lang, 1 taon na rin ang nakalipas mula nang buhatin ko ang mahabang panel na yon para makita kung ano ang nasa loob, at hindi ko rin alam kung kailan nangyari ang mga larawang iyon. Si Matt ay isang doktor na abala sa trabaho araw-araw at matutulog kaagad pagka-uwi niya. Wala na siyang panahon para mag-isip pa ng kung ano-ano. Bukod dito, kung gusto niyang makita ang mga larawan, maaari niyang itago ang mga ito sa kanyang telepono. Hindi na niya kailangang buksan ang mahabang panel para tingnan ang mga nakaprint na kopya. Kaya naman, ang kanyang pahayag ay kapanipaniwala at lohikal. To be honest, naramdaman din ni Jordan na parang hindi nagsisinungaling si Matt. Kung si Matt ay isang hamak na lalaki na determinadong makipagtalik kay Lauren, hindi niya kailangang paibigin si Lauren kay Jordan sa pamamagitan ng manipulasyon ng kamalayan. Sa pamamagitan nito, hindi ba siya magkakaroon ng pagkakataong makasama si Lauren? Ang isa ay isang marangal na gawa habang ang isa ay mahalay at hindi kasiya siya. Hindi malamang na ang mga magkasalungat na gawaing ito ay ginawa ng parehong tao. Hindi. Hindi. Biglang naisip ni Jordan na may mali at agad siyang nag-isip muli, hinala na siya ay nahulog sa bitag ng isang tao. Kung totoo ang sinabi ni Matt, tiyak na may pumunta sa kanyang bahay para ilagay ang mga larawang iyon sa lihim na bahagi ng headboard ng kanyang kama. Ang taong nag-imbestiga kay Matt bago ko ginawan. Hindi ba si Jess iyon? Minsan inamin ni Jess kay Jordan na inimbestigahan niya si Lauren. Dahil inimbestigahan niya si Lauren, malamang nalaman niya ang tungkol kay Matt na malapit sa kanya. Ibig sabihin, kanina pa siguro pumunta ang mga kampo ni Jess sa bahay ni Matt. Tungkol sa pagkuha ng mga fingerprint, lahat ng mga anak ng Stiles ay may kamalayan sa pamamaraang iyon dahil sila ay tinuruan na gawin ito ng parehong guro. Dahil makapasok si Jordan sa bahay ni Matt, tiyak na nakapasok din sina Jess at Jemmy. Gayunpaman, walang dahilan si Jess para saktan ako. Baka naloko rin ang mga alipors ni Jess. Baka may pumunta sa bahay nila Matt bago pa man pumunta si Jess. Sa katunayan, maaaring sinasadya ng taong iyon ang mga larawang ito sa bahay ni Matt ng maaga, para hindi maintindihan ni Jess. Sino ba talaga ang taong iyon? Agad na naisip ni Jordan ang hindi mabilang na mga posibilidad. Gayunpaman, ang pinakamalaking posibilidad sa sandaling ito ay nagsisinungaling si Matt. Salvatore. Tinawag ni Jordan si Salvatore. Sinabi ni Jordan, dalhin si Matt sa isang hotel. Palabasin lang siya kapag nagpasya siyang sabihin ang totoo. Sinulyapan ni Salvatore si Matt at sinabing, Gale, pakiusap. Dahil sa pagiging kooperatiba mo nang dumating ka, hindi ako magiging magaspang sayo. Galit na bumangon si Matt at sinabing, Jordan, gusto ko si Miss Lauren, ngunit sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa isang maganda at marangal na babae tulad niya? Bagamat ang mga Gales ay hindi karapat-dapat sa mga Howard, ang mga inapo ng aming pamilya ay naging mga doktor sa loob ng 3 henerasyon at higit na nag-aalala tungkol sa medikal na etika at reputasyon sa buong buhay nila. Kahit na mamatay ako, hinding-hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Pagkasabi nun ay umalis na si Matt kasama si Salvatore. Si Jordan at Lauren lang ang naiwan sa kwarto. Nitong mga nakaraang araw, tuloy-tuloy ang tawanan sa tuwing nasa matrimonial room silang dalawa. Walang inaasahan na wala pang 1 linggo pagkatapos ng kanilang bagong kasal ay mauwi sa ganoong sitwasyon ang dalawa ngayon. Isasama ko si Chloe para makapag-paternity test ulit. Puno ng luha ang mga mata ni Lauren. Anak mo talaga si Chloe. I swear, hindi ko pinalsify ang nakaraang test report. Bilang tugon, sinabi ni Jordan, I'm sorry, I no longer dare to trust anyone now. It's better to let the data and the report speak for themselves. Gayunpaman, kahit hindi sa akin si Chloe kundi si Matt, I will still treat her as if she is my biological daughter. Sa panahong ito, ganap na akong nagkaroon ng pagmamahal sa ama para kay Chloe. Cute siya, maganda, talented at matigas ang ulo. Lalo na't nagdusa siya ng husto sa lugar ng mga Hanks para sa akin. Kahit anong mangyari, ituturing ko si Chloe bilang anak ko, huwag kang mag-alala tungkol doon. Pagkasabi nun ay naghanda na si Jordan para umalis. Sa puntong ito, hindi na maipatuloy ni Jordan ang pananatili rito at nakikisama sa iisang kama ni Lauren. Jordan, huwag kang pumunta eh. Hinila ni Lauren ang mga daliri ni Jordan gamit ang kanyang balingkinitang kamay. Gayunpaman, tinalikuran siya ni Jordan at determinadong umalis. Pagkatapos nun, naglakad si Jordan papunta kay Chloe. Si Chloe ay bata pa rin sa murang edad na hindi malinaw sa nangyari.
Inosenteng sinabi niya kay Jordan, "Daddy, ayoko nang pumunta sa paternity test center na yon. Napakasama ng mga tao doon. Ayoko doon." The last time na dinala nilang dalawa si Chloe doon, may nagsabi sa kanya ng sobrang kalokohan at kay Lauren. Kaya naman, hindi nakakagulat na si Chloe ay labis na tinanggihan ng ideya na pumunta doon. Nakayuko, kinurot ni Jordan ang cute na maliliit na pisngi ni Chloe. "Okay, wag na tayo doon. Pupunta tayo sa Six Flags, okay?" Tanong ni Chloe, "Masaya ba yon?" Tumango si Jordan at sinabing, "Syempre. Ito ay isang lugar para sa mga prinsesang tulad mo upang magsaya. Marami ring iba pang mga bata doon. Masaya at magkakaroon ng maraming pagkain." Agad na tumalon si Chloe at napabulalas, "Gusto kong pumunta." Ayaw pumunta ni Jordan sa paternity test center sa ISE dahil sobrang lakas ang hawak ng Howards dito. Kung mayroon man, mas malaki ang tiwala niya sa isa sa New York na napuntahan niya noon at may lubos na pananalig kay Professor Gunn. Di nagtagal, nag-book si Jordan ng flight at dinala si Chloe sa paternity test center sa New York kung saan muli niyang nakilala si Professor Gunn. "Professor Gunn." "Mr. Steele, matagal na." Tiningnan ni Professor Gunn si Jordan at ang batang babae sa tabi niya. Hindi niya napigilang sabihin, sana talaga hindi mo na ako hahanapin pa. Ikaw ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko, at gusto kong makuha ang mga resulta sa pinakamaikling panahon na posible, sabi ni Jordan. Tumango si Professor Gunn at sinabing, "Bibigyan kita ng resulta sa loob ng 3 araw." Nang hapong iyon, dinala ni Jordan si Chloe sa Six Flags pagkatapos umalis sa paternity test center. Sumakay sila sa roller coaster at naglakbay sa mundo ng fairy tale. Hindi lang iyon, naglaro sila ng Bugs Bunny Ride at Bugaboo Ride. Nagkaroon din si Chloe ng ilang mga larawan na kinuha sa Alice in Wonderland attraction. Sa wakas, sa gabi, sumakay si Chloe sa mga balikat ni Jordan at pinanood ang makikinang na palabas ng paputok. Iyon ang pinakamagandang oras na naranasan niya, at ang nakakalungkot lang ay hindi nakasama ang kanyang ina. Kinabukasan ng tanghali, dinala ni Jordan si Chloe pabalik sa ISE. Noong una ay gusto nilang maglaro sa New York City ng 2 pang araw, ngunit hindi pumayag si Lauren. Nang makitang nagsasaya sila sa Disneyland, naging berde sa inggit si Lauren. Hindi na itinuloy ni Jordan ang pananatili sa pwesto ni Lauren pagkatapos pauwiin si Chloe. Sa halip, nag-check-in siya sa isang kwarto sa Hilton Hotel. Bago lumabas ang resulta ng paternity test at bago malaman ang tunay na relasyon ni Lauren at Matt, hindi na muling makitulog sa kanya si Jordan. Noong gabi ring iyon, nanonood ng si Jordan sa hotel room nang may biglang kumatok sa doorbell. Pumasok si Salvatore kasama si Hailey sa likod. Bumulong si Salvatore, "Mr. Jordan, nandito si Miss Hailey para makita ka." Nalipat ang tingin ni Jordan nang marinig niyang si Hailey ang dumating. Nakita niyang nakadoll up si Hailey at ang hitsura niya pa rin ang pamilyar sa kanya. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Jordan. "Sinong nagsabi sa'yong dalhin mo siya dito?" Si Salvatore ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Siyempre, alam niyang ayaw makita ni Jordan si Hailey pero madalas ginagamit ni Hailey ang anak niya bilang bargaining chip. Sinabi niya na ang anak ni Jordan ay tiyak na magmamana ng imperyo ng negosyo ng Steeles sa hinaharap at anuman ang mangyari, hindi maaaring baliwalain ni Salvatore ang anak ni Jordan dahil isa lamang itong alipores. Nahulaan din ito ni Jordan. Madalas napakamaparaan ni Hailey. "Okay, pwede ka nang umalis." Hindi rin sinisi ni Jordan si Salvatore. Pagkaalis ni Salvatore, nagkusa si Hailey na maglakad patungo sa Jordan at umupo sa sopa. "Nandito ka ba para pagtawanan ako?" Mahinang sinabi ni Hailey, "Jordan, bakit mismo na ako? Nag-alala ako sa'yo simula nang malaman ko ang tungkol sa'yo. This time, I came here specifically to comfort and console you." Nakangiting sabi ni Jordan, "Salamat, hindi ko kailangan ng comfort mo." Napabuntong hininga si Hailey. Sa katunayan, nasabi ko ng maaga na hindi magandang babae si Lauren. Sinadya niyang kumilos na parang mataas at makapangyarihan at nagpanggap na inosente at mapagmahal. Actually, lahat ng iyon ay gawa niya para dayain ka. Ang mga babae ang mas nakakakilala sa ibang babae. Nabalitaan ko na dinala mo si Chloe sa test center para magsagawa ng panibagong paternity test, ha? Ha, siguradong hindi sa iyo ang batang ito. Sa isang tingin ko lang kasi iba ang tingin niya sa mga mata mo. Si Lauren Howard ay sumobra na. Paano kanya nalinlang at pinagtaksilan ka ng ganito?
Sa sandaling lumabas si Hailey, sinimulan niyang punahin si Lauren. Gayunpaman, nagsalita si Jordan para kay Lauren. Sino ka para magsabi ng ganyan tungkol sa kanya? Kahit ganyan talaga siya sa sinabi mo, hindi ka bagay na magsabi ng ganyan tungkol sa kanya. Mas nauna mo akong pinagtaksilan at niloko kaysa sa kanya. Hindi ka rin nagiging dahilan ng pagiging hindi mabuting babae. Natigilan si Hailey. Bakit kailangan mong balikan ang nakaraan? Hindi ba't mabuting hayaan na lang na lumipas ang nakaraan? Let bygones be bygones. Malamig na yumuko si Jordan at inikot ang mga mata kay Hailey. Nagpatuloy si Hailey, Jordan, hihiwalayan mo ba si Lauren? Pwede, sagot ni Jordan. Naisip ni Hailey na kung magdiborsyo sina Jordan at Lauren at hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Victoria, malamang na magkakaroon siya ng pagkakataong makipagbalikan sa kanya. Alam niyang silang tatlo ang babaeng sumakop sa puso ni Jordan. Ang pinsan ni Hailey na si Elle ay maganda at maganda ang pangangatawan. Bukod dito, silang tatlo ay bata pa at mahilig gumawa ng inisyatiba na ialay ang kanilang sarili sa Jordan. Gayunpaman, hindi pa rin nila makuha ang puso ni Jordan. Dahil si Hailey ang babaeng pinakamamahal ni Jordan noon, kumbinsido siya na tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama si Jordan sa hinaharap. Biglang sinabi ni Hailey, kapag hiniwalayan mo siya, tandaan na kunin ang pinakamahal na kwintas sa mundo at ang pares ng 2 kulay na hikaw na ibinigay mo sa kanya. Hindi mo siya hahayaang magtago ng ganoon kahalaga at magandang bagay. Nasabi ni Jordan ang sinasabi ni Hailey. Pagkatapos kong bawiin ang kwintas at hikaw, ibibigay ko ba ito sa'yo? Natuwa agad si Hailey. Gusto ko ang kwintas at hikaw. Ang gaganda. Mas gaganda pa ako kay Lauren kapag sinuot ko ang kwintas at hikaw. Salamat, Jordan. Ikaw ang pinakamaganda sa akin. Habang nagsasalita si Hailey, nagkusa siyang iyakap ang isa sa mga braso ni Jordan bago itagilid ang kanyang ulo. Sandaling hindi nakaimik si Jordan. Hindi nagtagal ay inabot niya ang kanyang kaliwang kamay at marahang hinaplos ang malambot at makinis na buhok ni Hailey bago ito itinulak palayo. Hailey Camden, delusional ka ba? Kahit nabawiin ko ang alahas na yon, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Natutulog ka pa rin kay Brad at may gusto ka sa akin. Sabi ni Hailey, hindi ba't sinabi mo rin na hinding-hindi ako pakakasalan ni Brad? Maaari ko siyang hiwalayan anumang oras. Gusto ni Jordan na isumpa ang kanyang puso. Kahit kailan. Ako ba ang uri ng tao na maaari mong mahalin at makasama kung kailan mo gusto? Iiwan mo siya kung bibigyan kita ng pinakamahal na alahas sa mundo. Kung hindi, magpapatuloy ka sa kanya. Hindi mo ba ako tinatrato bilang backup? Biglang naalala ni Jordan ang sandaling hinabol ni Hailey si Jordan pagkatapos niyang pumayag sa marriage proposal ni Tyler sa concert ng Superstar noong nakaraang taon. Pinalayas niya ito para lang sabihin kay Jordan na huwag sumuko sa pagkagusto sa kanya at maaari silang magsama muli sa loob ng ilang taon. Noong panahong iyon, itinuring ni Hailey si Jordan bilang backup lover. Galit na sabi ni Jordan, gumising ka. Kahit na ibigay ko kay Jenny ang kwintas at hikaw, hinding-hindi ko ito ibibigay sa'yo. Ano? Ibibigay mo ang kwintas at hikaw sa hamak na yon, Elle? Agad na nagliliyab sa galit si Hailey. Jordan, I came to comfort you with good intentions, pero hindi mo man lang na-appreciate. Sa halip, ginagamit mo ang pinsan ko para ipahiya ako. Anyway, after you and Lauren get divorced, you must give me either the necklace or the earrings. Kahit isang side lang ng hikaw ang ibigay mo sa akin, dapat meron ako. Tinanong ni Jordan, bakit sa tingin mo ay karapat-dapat ka? Dahil ipinanganak ko ang iyong anak. Karapatan ko ito. Pagkasabi nun, galit na lumabas si Hailey. Nakatitig sa likod ni Hailey, hindi napigilan ni Jordan na umiling. Hailey ay talagang kakilakilabot kung ikukumpara. Kahit na nagsinungaling din si Lauren sa akin, ang ugali niya sa akin ay 100 beses na mas maganda kaysa kay Hailey. Hinding-hindi ko ibibigay ang pinakamagandang alahas sa mundo sa isang makasarili at mayabang na babaeng tulad mo. Kaya lang, lumipas pa ang 2 araw. Nangako si Professor Gunn na ibibigay ang resulta sa loob ng 3 araw. Sa katunayan, tinawag ni Professor Gunn si Jordan. Nang tumawag si Professor Gunn, nasa washroom pa rin si Jordan. Pagsagot sa tawag, agad na naiinip na nagtanong si Jordan, Professor Gunn, mayroon ka bang mga resulta? Sinabi ni Professor Gunn, Mr. Steele, kasama ko sila.
Masisiguro kung ganap na tumpak ang mga resulta ng ulat at talagang walang palsipikasyon. Natural na pinagkakatiwalaan ni Jordan si Professor Gunn dahil nakakuha siya ng malinaw na ideya ng kanyang profile at background. Pagkatapos ng lahat, alam ni Professor Gunn kung gaano kalakas ang Jordan. Kahit ang mga Howard ay hindi magagawang banta o suhulan sila. Maaari ko bang tanungin kung ano ang ginagawa ngayon ni Mr. Steele? Biglang tanong ni Professor Gunn. Sumagot ng totoo si Jordan, nasa washroom ako. Number 2 ba ang ginagawa mo o ano? Patuloy na tanong ni Professor Gunn. Awkward na tanong ni Jordan, sa tingin mo ba sasagutin ko ang tawag mo habang gumagawa ako ng number 1? Mr. Steele, wala ka sa angkop na estado para marinig ang resulta ngayon. Bakit hindi ko sabihin sa iyo ang resulta kung ito ay maginhawa para sa iyo? Natigilan si Jordan. Bakit hindi ito maginhawa? Hindi ba anak niya si Chloe? Saglit, nagsimula na namang magpatakbo ng ligaw si Jordan sa kanyang imahinasyon. Ang matandang maulap na si Professor Gunn ay laging napakahirap malaman. Isa siya sa kakaunting tao na hindi mabasa ni Jordan ang isip. Sa huling pagkakataon na gumawa siya ng paternity test para kina Jordan at Hailey, nagkaroon siya ng masalimuot at hindi maintindihan na hitsura sa kanyang mukha na nagpagulo kay Jordan sa mahabang panahon. Kaya naman, hindi pumunta si Jordan sa test center para kolektahin ang mga resulta sa pagkakataong ito dahil ayaw niyang mailigaw muli ng mga micro-expression ni Professor Gunn. Sige, tatawagan na lang kita mamaya. Makalipas ang 5 minuto, tinawagan muli ni Jordan si Professor Gunn. Sa pagkakataong ito, sinagot ni Professor Gunn ang telepono at sinabing, Mr. Steele, nakikita kong nababalisa ka. Pinapayuhan ko kayong huminahon bago ko sabihin sa iyo ang kahihinatnan. Nang marinig ang mga salita ni Professor Gunn, malakas ang kutob ni Jordan na maaaring hindi pabor ang mga resulta. Huminga ng malalim si Jordan at saka sinabing, okay, I can accept any result. Just speak your mind. Idinagdag ni Professor Gunn, narinig ko na ang kapaligiran sa iyong panig ay medyo magulo. Iminumungkahi ko na makinig ka sa ulat sa isang mas tahimik na kapaligiran. Kinuha ni Jordan ang remote control at pinatay ang ni-set sa hotel, pagkatapos ay muling tumahimik ang silid. Professor Gunn, huwag mo akong pahirapan. Sabihin mo sa akin, anak ko ba si Chloe o hindi? Sabik na si Jordan at hindi na siya makapaghintay pa. Okay. Si Professor Gunn ay nanatiling kalmado at hindi mahuhulaan. Sisimulan ko na ngayong ipahayag sa iyo ang mga resulta ng paternity test. Mangyaring ihanda ang iyong sarili sa pag-isip. Batay sa magagamit na impormasyon at mga resulta ng pagsusuri sa DNA, ikaw ang biyolohikal na ama ni Chloe. Damn! Hindi lang nasasabik si Jordan na marinig ang resulta, sinipat pa niya si Professor Gunn. Anak ko si Chloe. Ang tagal mo nang nakipagtalo at sinabihan akong tapusin ko ang negosyo ko bago mo sabihin sa akin ang resulta. Hindi mo ba sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano ang inaalala ko sa mga ilang minutong iyon? Ang Professor Gunn na ito ay mabangis. Sinadya niyang maglagay ng masalimuot at nag-aalalang ekspresyon sa paternity test center sa huling pagkakataon. Si Jordan, na nakakabasa ng mga micro-expression, ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Hindi niya akalain na pahihirapan siya ng ilang minuto matapos siyang sunduin. Pagkatapos ay tumawa si Professor Gunn at sinabing, natatakot lang ako na tumalon ka mula sa toilet bowl sa isang sandali ng kagalakan. Haha! Nagmura si Jordan, ikaw na tusong matanda. Hindi na kita isasama sa mga paternity test. Natawa si Professor Gunn at sinabing, ako rin, umaasa na si Mr. Steele ay hindi na muling magkakaroon ng ganoong alalahanin at pagdududa. Nais kong magkaroon ka ng masayang pamilya. Okay, binababa ko na ngayon. Binaba ni Jordan ang telepono at talagang lumundag sa tuwa. Anak niya si Chloe. Anak niya talaga si Chloe. Naramdaman na lang niya na hindi maaaring mali ang kanyang telepathy. At saka, tulad ni Jordan, si Chloe ay may talento sa musika at masipag din siya. Ang lahat ng kanyang mga hinala ay hindi nararapat. Si Lauren ay hindi kailanman nagsinungaling kay Jordan at siya ay isang mabuting babae. Si Jordan lang ang lalaking nakasama niya sa buong buhay niya. Nagmamadaling nagpalit ng sapatos si Jordan at lumabas ng hotel habang inutusan si Salvatore na mag-check out sa silid ng hotel. Nagpasya siyang bumalik sa tahanan ni Lauren ngayong gabi. Matapos bilhin si Chloe ng isang bag ng kanyang paboritong rainbow candy, sabik na bumalik si Jordan sa tahanan ni Lauren upang makita si Chloe.
Sa sandaling ito, nasa looban si Chloe at nag-aaral na magpinta kasama ang isang matandang lalaki na puno ng puting buhok ang ulo. Nang makitang naglalakad si Jordan na may dalang gomis, agad na ibinaba ni Chloe ang brush at tumalon patungo sa Jordan habang bumulalas siya, "Daddy." "Baby." Masayang binuhat ni Jordan si Chloe. Nakita ng matandang lalaki si Jordan at nagkusa siyang batiin, "Ikaw ang ama ni Chloe, tama?" Hindi nakakagulat na napakaganda ni Chloe. Gaya ng sabi ko, ang mga babae ay may posibilidad na manahin ang kanilang kagandahan sa kanilang mga ama at ang kanilang taas mula sa kanilang mga ina. Lumapit si Lauren at ipinakilala ang lalaki kay Jordan. Ito ang guro ni Chloe sa pagpipinta, si Mr. George. Siya ay isang nangungunang master sa pagpipinta sa bansa. Tiningnan ni Jordan ang matandang Ginoo na may bahagyang paghanga. Nagkusa siyang abutin ang kanyang braso para makipagkamay. "Mr. George, ikinagagalak kitang makilala. Kailangan kong umasa sa iyo upang turuan si Chloe na magpinta sa hinaharap." Inosenteng sabi ni Chloe, "Sinabi ni Mr. George na naman ako kay Daddy ang kagandahan ko at ang height ko kay Mommy. Kaya lang hindi ako kasing tangkad ni Mommy. Ibig sabihin hindi ko namana ang itsura ng nanay ko dahil hindi siya kagwapuhan." Natuwa si Jordan sa kahangahangang lohika ni Chloe bago nakangiting sinabing, "Ang iyong ina ang pinakamaganda at pinakamagandang babae sa buong mundo. Chloe, makakalimutan mo ang paglampas sa mommy mo bago ka umabot sa edad na 20 taong gulang." Bagamat hindi marunong magbasa ng micro-expression si Lauren, masasabi pa rin niyang maganda ang mood ngayon ni Jordan. Ang dahilan ng kanyang kagalakan ay halatang dahil sa kanyang kaalaman sa mga resulta ng paternity test. Sa pagkakataong ito, hindi na-appreciate ni Lauren ang pagmamahal ni Jordan. Sa halip, galit siyang naglakad pabalik sa kwarto niya. Nagmamadaling sumunod si Jordan at inabot ang mga braso mula sa likod ni Lauren para yakapin siya. "I'm sorry, Lauren, hindi kita dapat pinagdudahan." Tuwang-tuwa sana si Lauren na mayakap siya ni Jordan noon pero ngayon, nagkusa siyang itulak siya palayo. So lumabas na ang resulta ng paternity test. Tumango si Jordan at sinabing, "Hindi ka nagsinungaling sa akin, ako ang nag-isip ng sobra." Patuloy na hinila ni Jordan ang kamay ni Lauren at sinabing, "I'm sorry for what happened the last few days. I'll make it up to you tonight." Sabi ni Lauren, "Mas mabuting manatili ka sa isang hotel. Huwag ka nang umuwi. Kaya namin ni Chloe ang sarili namin. Hindi ka namin kailangan." Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jordan si Lauren na nakikipag-usap sa kanya ng ganoong ugali. Mukhang naiinis na talaga si Lauren kay Jordan. Mahal na mahal niya si Jordan at gayunpaman, pinagdudahan niya ang katapatan nito. Gayunpaman, hindi nalungkot si Jordan dahil dito. Sa halip, naramdaman niyang ang cute talaga ni Lauren kapag galit ito sa kanya. Sa lahat ng panahon, naging sunod-sunuran si Lauren kay Jordan, ngunit ang isang babaeng masyadong masunurin sa lahat ng oras ay tila nakakainip at mapagkunwari. Ang bawat tao'y may init ng ulo at ang paraan ng pag-ugali ni Lauren ngayon ay mas totoo. Hinalikan ni Jordan si Lauren at sinabing, "Honey, wait for me tonight. I have to go out now and find out who did this to me." Umalis si Jordan sa kanyang tahanan at nagtungo sa hotel kung saan nakakotse si Matt. Si Matt ay nakakulong sa purgatorio sa loob ng 3 araw, kung saan sinabihan siya na hindi siya papakainin ng anumang pagkain kung tumanggi siyang magsalita. Ngunit tinatakot lang siya ni Jordan at talagang naghanda siya ng masaganang pagkain para sa tanghalian. Gayunpaman, si Matt ay medyo matapang na kumain lamang ng prutas at dessert. Nang makitang paparating si Jordan, nanatiling matuwid si Matt. "Jordan, pareho pa rin ang sasabihin ko. Ang mga larawang iyon ay hindi sa akin at hindi ko kinuha ang mga larawang iyon. Hindi ko iginalang si Miss Howard sa anumang paraan. Maaari mong tingnan ang footage ng bawat session ng paggamot na ibinigay ko sa kanya." Inihambing din ni Jordan ang mga tao sa mga larawan. Ang mga binti ng lalaki ay mas maitim at mas magaspang kaysa kay Matt. Si Matt ay isang napakabanayad na tao na hindi gaanong nakagawa ng pisikal na paggawa at bihirang pumunta sa urine, kaya naman mahuhulaan nila na inosente si Matt. "Let's go, Irgale," sabi ni Jordan kay Matt. Tanong ni Matt, "Para saan? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon?" Tumango si Jordan. "Sa bahay mo. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nag-frame sa iyo at nang uuyam sa akin sa parehong oras?" Kaya naman, magkasamang bumalik sina Jordan at Matt sa bahay ni Matt. Matibay ang paniniwala ni Jordan na walang perpektong krimen.
Dahil may pumunta sa bahay ni Matt at inilagay ang mga larawan doon, tiyak na may naiwan silang bakas. Una, ang lihim na kagamitan sa headboard ng kama ni Matt ay hindi madaling mahanap at aabutin ng hindi bababa sa ilang minuto upang mahanap ito. Pangalawa, ang mga larawan ay inilagay pagkatapos matuklasan ang mga gamit. Nangangahulugan ito na pagkatapos umalis ang taong ito, nakakita siya ng isang babae na may figura na katulad ng kay Lauren at kinuha ang mga larawang iyon kasama niya. Saka siya lumapit ulit. Upang bumisita ng 2 beses sa isang hilera, may mataas na posibilidad na may mga pahiwatig na naiwan. Pumasok si Matt sa kanyang tahanan at nagtanong, gusto mo bang pumunta ako sa manager ng property at hingin ang surveillance footage noong mga nakaraang araw? Bilang tugon, sinabi ni Jordan, ang mga surveillance camera ay ang pinakanakamamatay na mga kaaway ng mga eksperto at ang mga ito ay pinakamahusay sa pag-iwas sa mga kamera. Mag-ingat sana siya upang maiwasan ang mga surveillance camera, mag-iwan ng mga fingerprint at iba pang mga bagay na tulad nito. Habang naglalakad si Jordan, bigla siyang nakaamoy ng kakaibang amoy at nagtanong, anong amoy yon? Saglit na napahiya si Matt at galit na galit siyang sumugod para ituro ang isang basurahan. Pasensya na po, tinamad ako, matagal na pong puno ang basurahan na ito. Nakalimutan kong tanggalin. Sinabi ni Jordan, itapon ang basurahan. Ha? Medyo nag-atubili si Matt. Ang basurahan ay puno ng maruruming bagay kaya bakit nila ito tatanggalin? Ang mga basurahan sa bahay ni Matt ay ang uri na high-end, smart sensing, at may takip. Ito ay hindi ang uri kung saan ang mga nilalaman ay makikita kaagad sa isang sulyap. Gayunpaman, ibinuhos ni Matt ang laman ng basurahan, at agad na tinakpan ng mga tao ang kanilang mga ilong. Dahil nataranta si Salvatore, sinabi ni Salvatore, Gale, mukhang isa kang malinis na pambihira. Ang mga bulok na itlog na ito ay matagal nang nandoon. Gayunpaman, hindi mo ito itinapon. Napahiya si Matt. Gayunpaman, walang pakialam si Jordan sa mga detalyeng ito. Sinipa niya ang lahat ng basura gamit ang kanyang paa. Nakakita siya ng upos ng sigarilyo sa loob. Gale, naninigarilyo ka ba? Agad na napangiti si Matt. Hindi ako naninigarilyo. Ang upos ng sigarilyong ito ay tiyak na hindi akin. Nakakagulat na may natuklasan siya. Agad na yumuko si Jordan at pinulot ang upos ng sigarilyo. Marlboro ang upos ng sigarilyo at isang salita lang ang nasa gilid ng upos. Ito ay Jemmy. Jemmy. Si Jemmy. Biglang naalala ni Jordan na bumili silang 3 ng tiket nang lumabas sila para magsaya pagkatapos ng training ilang taon na ang nakakaraan. Iyon ang unang pagkakataong natutong manigarilyo si Jemmy at iniukit pa niya ang kanyang pangalan sa upos ng bawat sigarilyo. Tinanong siya ni Jordan kung bakit kailangan niyang isulat ang kanyang pangalan sa mga sigarilyo. Noon ay sumagot si Jemmy, ang sigarilyo ay parang babae, kailangan kong bigyan ng eksklusibong marka. Hindi lang pangalan ko ang isusulat ko sa sigarilyo, kundi mamaya, isusulat ko ang pangalan ko sa pinakamagandang babae sa mundo, haha. Parehong nagmura sina Jordan at Jess, pervert. Batay sa ugali ni Jemmy, iiwan niya ang kanyang pangalan sa bawat sigarilyong hinihitit niya at sa bawat babaeng nakakasama niya. Mr. Jordan. Ginawa ba talaga ito ng iyong kapatid? Hindi makapaniwala si Salvatore. Hindi pa niya nakikilala si Jemmy. Matapos makilala si Jesse, nadama ni Salvatore na napakahusay ni Jess at talagang naging interesado siya kay Jemmy. Kasabay nito, si Salvatore ay nasa isang dilema. Paano kung ang pangalawang kapatid ni Jordan ay laban kay Jordan? Siya yun, malamang nalaman niya na si Jesse ang nag-imbestiga kay Lauren, kaya sinadya niyang ilagay ang mga bagay na ito sa bahay ni Gale ng maaga. He was just out to make Jess tell me that there's something wrong with Lauren. Kung gayon ay bumagsak ako sa mga Howard at maaaring napatay pa ako ng mga ito. Ang kanyang agenda ay gawin akong kaaway ng mga Howard at sa gayon ay gamitin sila para palayasin ako. Hindi napigilan ni Salvatore na lunukin ang kanyang laway at nagtanong, Mr. Jordan, ang iyong kapatid makapangyarihan ba o hindi? Medyo natakot si Salvatore na baka hindi niya matalo si Jemmy. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jordan. Hello. Jordan, si Lolo. Ang tumawag ay hindi lolo ni Jordan, kundi lolo ni Lauren. Mr. Howard Lair, ano ito? Halika sa aking lugar para sa hapunan, may sasabihin ako sa iyo. Naman. Sa dinami-dami ng mga nangyayari kamakailan, malamang nalaman na ito ni Martin,
kaya no choice si Jordan kundi bigyan siya ng paliwanag. Pagkarating sa bahay ni Martin, mabilis na kinagat ni Jordan si Martin bago pumunta sa pag-aaral ni Martin. Tanong ni Martin, nabalitaan kong dinala mo si Chloe para kumuha ng isa pang paternity test. Totoo ba yon? Ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo at sinabing, humihingi ako ng tawad, hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong apo. Nahulog ako sa bitag ng iba. Sabi ni Martin sa mahinahong tono, medyo alam ko rin ang bagay na ito. Bilang isang lalaki, normal lang na magalit pagkatapos makita ang mga larawang iyon. Nag-alala din ako tungkol sa pagiging malapit ni Lauren at Matt Gale para sa kanyang sariling kapakanan dati, ngunit ang kanyang mga lolo't lola at mga magulang ay napakabuting tao, kaya gumaan ang loob ko. Jordan, this time, hindi na kita masisisi, tutal niloko ka ng dati mong asawa kaya normal lang na medyo sensitive ka. On the contrary, hindi mo sinaktan si Lauren pagkatapos mong maghinala na niloko kanya at wala ka ring masyadong kalokohan. Narinig kong sinabi ni Lauren na sinabi mo sa kanya na kahit hindi mo anak si Chloe, palalakihin mo pa rin siya bilang sarili mo at laking loob ko na marinig iyon. Mukhang tinatrato mo talaga si Lauren at Chloe bilang iyong pamilya. Nanatiling tahimik si Jordan. Sa katunayan, sina Chloe at Lauren ay naging kailangan ng mga miyembro ng pamilya ni Jordan sa loob ng maikling panahon na ito. Nagtanong si Martin, nalaman mo na ba kung sino ang gumawa ng trick na ito sa'yo? Tumigil sandali si Jordan ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Jemmy. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, umiti si Martin at nagtanong, kapatid mo ba si Jemmy? Agad namang kinabahan si Jordan. Paano nalaman ni Martin ang tungkol dito? Nagtatakang tanong ni Jordan, Mr. Howard na paano mo nahulaan na ang pangalawang kapatid ko ang may gawa nito? Magkano ang alam mo tungkol sa kanya? Napangiti si Martin at sinabing, mula nang kunin niya ang aking apo mula sa New York City at ihagis siya sa isang eroplano para lang patulugin mo siya minsan, alam kong si Jemmy ang nasa likod ng lahat ng pagsasabuatan. Jordan, alam mo ba kung bakit ginawa ito sa iyo ni Jemmy? Napabuntong hininga si Jordan at saka umiling. I don't know. I'm on pretty good terms with Jemmy. Kahit bihira kaming magkita, lagi naman siyang mabait sa akin. Kahit half-siblings kami, hindi na namin siya kailangang patayin kung hindi niya ako tratuhin bilang kapatid. Ang mga ari-arian ng aming pamilya ay sapat na para sa aming 7 at bawat isa sa amin ay magkakaroon ng walang katapusang halaga ng kayamanan. Wala siyang dahilan para gawin ito. Sa kanyang pagtataka, napangiti si Martin matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Gusto mo bang malaman kung bakit niya ginawa ito sa'yo? Natigilan si Jordan. Base sa sinabi ni Martin, parang alam na niya ang dahilan. Pero paano malalaman ng outsider na tulad niya ang dahilan? Alam mo ba? Nataranta si Jordan. Tumango si Martin at sinabing, gusto kanyang saktan para makipagkumpetensya sa iyo, ngunit hindi kanya kakumpetensya para sa mana ng mga ari-arian kundi ang sikreto ng iyong pamilya. Agad namang nabigla si Jordan. Alam nga ng matandang ito na ang mga Steele ay may hindi kilalang mga lihim ng pamilya. Matapos pag-isipang mabuti, naramdaman ni Jordan na napakamakatwiran ng mga salita ni Martin. Hindi na kailangan ni Jemmy na makipagtunggali para sa bilyon-bilyong dolyar ng mga ari-arian dahil maaari siyang magkaroon ng anumang halaga ng pera. Gusto niya. Hindi pinahalagahan ni Jesse at Jordan ang pera dahil naging transcendente na ang kanilang mga iniisip. Gaano man kalaki ang pera nila, mga numero lang sila na hindi nila magagamit. Kaya naman, kung mag-aaway sila, dapat ay dahil sa sikreto ng pamilya. Sinabi ni Jesse kay Jordan na maaaring nalaman na ni Jemmy ang tungkol sa mga sikreto ng pamilya. Kaya naman, nagkaroon ng dahilan si Jemmy para sundan si Jordan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga bagay ng Steeles at hindi na kailangang sabihin ni Jordan sa isang tagalabas ng marami tungkol dito. Tumawa si Jordan at sinabing, Mr. Howard na mukhang interesado ka sa mga sikreto ng pamilya ko. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay hiniling mo sa akin na pakasalan ang apo mo para magamit mo siya para makuha ang sikreto ng pamilya ko, ha? Gayunpaman, hindi ito itinago ni Martin. Siyempre, hindi ko babaguhin ang sarili ko. Kung walang ganoong kapangyarihan ang mga Steele at ang sikretong ito na nagpapa-curious sa akin. Not to mention na may anak ka na kay Lauren. Kahit na magkaroon ka ng 10, hindi kita papayag na pakasalan siya. Malamig na yumuko si Jordan at napabulalas, maaari mong subukan. Sabi ni Martin, ikaw ay isang matalinong tao.
Hindi ko kailangan na magsinungaling sa'yo. It's extreme normal for humans to be selfish. Layla should a bother hide. Jordan, sana hindi mo ako tanggihan dahil dito. Gusto ko lang malaman kung ano ang sikreto ng pamilya mo. Wala akong balak agawin ang sikreto ng pamilya mo. Saka pamilya tayo at pareho mong kalahi si Chloe. Kahit ano pa ang sikreto ng pamilya mo, tatayo ako sa tabi mo at susuportahan ka. Ang aking agenda ay napakasimple. Kung kukunin mo ang kapangyarihan ng Stiles, at kung ang sikretong pamilya na ito ay maaaring makinabang sa mga Howard, sana ay tulungan mo ang aking mga anak at hayaan silang makakuha din ng kaluwalhatian. Ako ay isang naghihingalong tao na ang mga araw ay binibilang. Talagang hindi ako magtataglay ng anumang malisyosong intensyon sa iyo. Napakasinsero ni Martin. Normal na sa kanya ang pagiging mausisa. Si Jordan ay napuno din ng kuryosidad. Tumango si Jordan at sinabing, ngunit kailangan mong kumpletuhin ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng pamilya bago ka maging kwalipikadong malaman. Hindi ko pa nga natapos ang pagsubok sa negosyo, kaya alam ng Diyos kung ilang taon ang aabutin para makuha ko ito. Kaya Mr. Howard na huwag mo akong sisihin kung hindi mo na ako kayang hintayin sa araw na yon. Nagsimulang magpanik si Martin. Talagang mahirap sabihin kung ang isang matandang tulad niya na may sakit ay talagang makakapaghintay hanggang sa araw na yon. Sa kanyang buhay, nasiyahan si Martin sa lahat ng uri ng karangyaan, kaya bago mamatay, nais niyang malaman kung ano ang sikreto ni Charleston Steele. Kung hindi, malamang na hindi siya mamamatay ng mapayapang kamatayan. Sinabi ni Martin, Jordan, huwag mo akong sisihin sa pagpuna sa iyo. Mula nang matapos mo ang iyong 3 taong karanasan bilang isang live-in na asawa, nahirapan ka na sa pag-ibig. Magulo ang pakikitungo mo sa iyong dating asawang si Hailey, o dahil sa iyong anak at iyong pagtataksil. Kayong dalawa ay nasa isang kakilakilabot na salungatan. Either that o ikaw ay nahuhumaling sa kanyang paglalakbay sa Victoria. Ngayon, dahil sa pag-ibigan ni na Lauren at Chloe, itinuon mo ang iyong atensyon sa kung gaano karaming lalaki ang nililigawan ni Lauren. Ang mga lalaki ay hindi dapat itali sa mga emosyonal na bagay na ito sa buong araw. Dapat kang tumuon sa mga pagsubok na ibinigay ng iyong pamilya. Tama si Martin tungkol doon. Naramdaman din ni Jordan na kung tumigil siya sa pag-aalaga kay Hailey matapos itong hiwalayan at tumuon sa pagbuo ng Ace Corporation bilang bahagi ng kanyang pagsubok sa negosyo sa halip na maghiganti, maaaring natapos na niya ito sa ngayon. Tumango si Jordan. Tama ka. Napagpasyahan ko na hindi ko naiisipin ang mga magugulong bagay na ito at magtutuon ng pansin sa pagkumpleto ng pagsubok sa negosyo. Umiti si Martin at sinabing tama. Ang mga sikreto ng pamilya ang pinakamahalaga. Dahil hindi nag-aatubiling saktan ni Jamie ang kanyang kapatid para dito, nagpapatunay lang iyon na mas kaakit-akit pa ito kaysa sa yaman ng bilyon-bilyong dolyar. Hanggat mayroon kang sikretong ito at maging kahalili ng Stiles, maaari mong makuha ang buong mundo. Kapag natapos ko na ang paglilitis at nalaman ko ang sikreto, mauunawaan ko kung bakit nawala ang ama ni Victoria ng ganoon katagal, bulong ni Jordan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Jordan na medyo pessimistically, noon, ang negosyo ko ay itinuturing na lubhang matagumpay ngunit hindi ko nakuha ang pag-apruba ng aking lolo. Tumango si Martin at sinabing, natural lang iyon dahil ang Ace Corporation ay umusbong sa maikling panahon dahil sa pera. Ang mga kumpanyang nasa ilalim nito ay napaka-successful at binili mo lang sila ng pera. Siyempre, hindi mo makukuha ang pagkilala ng iyong lolo sa ganoong paraan. Jordan, ang pagsubok sa negosyo ng iyong lolo ay hindi para sa iyo na bumuo ng pinakamalaking kumpanya sa bansa at hindi rin siya partikular sa halaga ng kita na iyong kinikita. Pangunahing sinasanay niya ang iyong kakayahang magpatakbo ng isang negosyo, hubugin ang iyong pagkatao, at hinahasa ang iyong kakayahang labanan ang mga suntok at makahanap ng mga pagkakataon sa iba't ibang sitwasyon. Ngayong na-freeze na ang mga asset mo, wala ka na sa pangalan mo at binabantayan ka. Kung kaya mong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili at gumawa ng mga kahanga-hangang tagumpay sa negosyo sa ilalim ng naturang mga pangyayari. Naniniwala ako na ang iyong lolo ay magugulat at tiyak na papayag siya sa iyo at maghihinuha na matagumpay mong natapos ang iyong pagsubok. Tama si Martin. Dadaan si Jordan sa pagsubok sa mode na mahirap kung mananatili siya sa status quo. Sigurado siyang makukuha niya ang pag-apruba ng kanyang lolo kung gagawa siya ng magagandang tagumpay sa mahirap na mode. Nakakuyom ang kamao, lihim na nagdesisyon si Jordan.
Talagang papasa ako sa pagsubok sa negosyo sa lalong madaling panahon. Pinasaya rin ni Martin si Jordan. Anak, bagamat napakababa ng posibilidad na gumawa ng pagbabago sa mundo ng negosyo, mayong na-freeze ang iyong mga asset, matalino kang bata at naniniwala ako na makakaisip ka ng paraan para makagawa ng mga kamangha-manghang tagumpay. Gawin mo lang. Dahil ang kanyang mga asset, bank account, at mobile payment account ay nag-freeze, hindi man lang makapagbukas ng kumpanya ngayon si Jordan. Gayunpaman, kumbinsido sina Martin at Jordan na maaaring magtagumpay si Jordan. Jordan, bago ka umalis, bibigyan kita ng isa pang payo. Ang mga nananakit at natatalo sa iyo ay kadalasan ang mga pinakamalapit sa iyo. Marami nang sinabi at isinulat ang ating mga ninuno na mga ideya at pilosopiya na nakakapukaw ng pag-isip. Magbasa pa ng mga aklat ng ating mga ninuno kapag may oras ka at masisiguro kong marami kang mapapala. Napangiti si Martin. Sa sandaling ito, siya ay lubos na mabait tulad ng lolo ni Jordan. Sige, salamat. Mauuna na ako at babalik para makita ka sa ibang araw. Mabuti, maghihintay ako sa iyong mabuting balita. Sa pagtingin sa papaalis na figura ni Jordan, napangiti si Martin at bumulong sa sarili. Humayo ka at gawin mo ito ng buong tapang. Jordan, ano man ang iyong gawin at hindi alintana kung natapos mo ang pagsubok na ito sa pamamagitan ng pagdaraya o pag-asa sa iyong tunay na kakayahan, lihim kitang tutulungan. Natuwa si Martin, alam niyang hindi na siya malayong matuklasan ang sikreto ng mga steel. Sa pagbabalik, maingat na naalala ni Jordan ang dalawang pangungusap na sinabi sa kanya ni Martin. Nangangahulugan ito na kung ang isang bagay ay mapalad o hindi ay hindi isang bagay na itinakda sa bato. Ito ay malamang na magbago sa mental na estado at emosyon ng tao. Ang lolo ni Loren ay hindi pa rin iniisip na mayroon akong sapat na kontrol sa aking mga emosyon. Natural na naiintindihan ni Jordan ang ibig sabihin ni Martin. Gayunpaman, bilang isang lalaki, paano niya mapipigil ang kanyang emosyon matapos malaman na nagsinungaling sa kanya ang kanyang asawa at maaaring hindi niya pag-aari ang kanyang anak? Tiyak na hindi ko kailangang sumunod sa mga kasabihang iyon sa internet tulad ng basta makakuha ako ng magandang asawa, hindi mahalaga kung akin ang bata. Mahirap ang buhay. Nasa 20s pa lang si Jordan at ayaw niyang laging composed na parang matanda. Pag-uwi niya, naghahanda na si Loren para matulog. Naghubad si Jordan at handa nang humiga sa kama para matulog. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Loren. Jordan, gusto kong matulog mag-isa, malamig na sabi ni Loren. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga ganoong salita mula kay Loren. Nitong mga nakaraang araw, nakikiusap siya sa kanya na matulog sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi lumabas ng kwarto niya nang masunurin. Sa sandaling ito, si Felicia, na nagpalit na ng kanyang pajama at nakasuot ng isang peres ng linen na tsinelas, ay nagkataong lumakad. Nang makita si Jordan na naglalakad palabas ng kwarto ni Loren na nakayuko ang ulo, hindi mapigilan ni Felicia na mapangiti. Tinanong niya, Mr. Jordan, pinalayas ka ba ni Miss Loren? Paano nga ba aamin si Jordan sa kahiyahiyang bagay? Sa loob ng 3 taon ng kanyang kasal kay Hailey, hindi pa siya nakakasama sa parehong kwarto nito. Pagkatapos noon, nanumpa siya na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari ulit ang ganoong bagay. Pero ngayon, pinatikim muli ni Loren si Jordan. Sabi ni Jordan na straight face, kick out. Nothing of that kind. I moved out of early own accord. Gusto kong samahan si Chloe sa pagtulog. Huwag. Agad namang tumayo ang petite na si Felicia sa harap ni Jordan para harangan siya. Sa iisang kwarto kami ni Chloe. Mas mabuting huwag ka nang pumasok. Nataranta na sabi ni Jordan, ano bang masama dyan? Hindi naman sa iisang kama lang kayo. Medyo nahihiya, sinabi ni Felicia, Mr. Jordan, ang gwapo mo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko kung sa iisang kwarto tayo matutulog. Hindi nakaimik si Jordan. Tama ka pero masasabi kong ayaw mo sa akin. Forget it, sa guest room ako matutulog. Natatawang sabi ni Felicia, hehe, good night, Mr. Jordan. By the way, here's a reminder. Birthday ni Miss Loren the day after tomorrow. Malaking chance na magkaayos kayong dalawa. Naalala ko, sabi ni Jordan. Na-save na niya ang birthday ni Loren sa memo ng phone niya. Bumalik sa kanyang silid, si Jordan ay hindi rin nagpatinag. Oras na para gumawa siya ng seryosong bagay. Sa katunayan, kailangan niyang tapusin ang pagsubok sa negosyo sa lalong madaling panahon dahil gusto niyang malaman kung ano ang sikreto ng pamilya.
Kailangan niyang malaman kung bakit gustong saktan siya ni Jamie at kung bakit ang ama ni Victoria, na malinaw na buhay pa, ay hindi nakipag-ugnayan kina Victoria at Emily sa loob ng 11 taon. Ang aking mga ari-arian ay na-freeze at gayon din ang aking mga bank account at lahat ng iba pang naugnay sa aking pananalapi. Hindi ko magagamit ang alinman sa mga ito. Usapang pera pagdating sa negosyo. Kung walang pera, hindi ako makakapag-set up ng isang kumpanya, maging isang shareholder, o mamuhunan sa anumang bagay. Ano ang kinakailangan upang maging isang marangal na tao sa mundo ng negosyo sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Pagkatapos ng maingat na pag-isip, natanto niya na ito ay imposible. Nahaharap ngayon si Jordan sa mga problema sa kredito. Na-blacklist siya ng bangko at lahat ng kumpanya ay hindi maaaring makipagtulungan sa kanya. Ang mayroon lang siya ay isang grupo ng mga alipores na may kaunting katalinuhan sa negosyo. Matapos pag-isipan ito ng isang buong oras, nataranta si Jordan. Ito ay isang dead end. Kahit gaano ako katalinuhan sa negosyo at kung gaano ako kakaya, imposible para sa akin na gumawa ng anumang mga tagumpay sa mundo ng negosyo. Dahil wala akong mga kwalifikasyon upang magsikap na magsimula. Kapag nagsimula akong magtrabaho sa isang partikular na proyekto at naghahanda na magsimula ng negosyo, kakanselahin ito kaagad. Ano ang dapat kong gawin para mawala ito? Biglang may naalala si Jordan. 2 daga ang nahulog sa isang balde ng cream, at ang una ay mabilis na sumuko at nalunod. Ngunit ang pangalawang daga ay nagpumiglas ng husto kaya kalaunan ay ginawa niyang mantikilya ang cream na iyon at lumabas siya. Ito ay isang quote mula sa sikat na direktor, ang pelikula ni Steven Spielberg, Catch Me If You Can. May malalim na impresyon si Jordan sa pelikula, kung saan ang male lead ay ginampanan ni Leonardo DiCaprio. Umikot ang pelikula sa paulit-ulit na pandaraya ng male lead. Nagdisgisi siya bilang isang piloto at nang scam sa mga airline. Nagdisgisi din siya bilang isang doktor at niloko ang anak ng isang abogado para pakasalan siya. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Jordan. Dahil hindi ako makapag-set up ng kumpanya o makapag-hire ng mga empleyado at magsimula sa ibaba, maaari akong dumiretso sa huling hakbang. Hindi ba't mas maganda kung ibalakayo ko na lang ang aking sarili bilang isang matagumpay na negosyante? Hanggat kaya kong lokohin ang lahat at maaprubahan ako ng lahat ng tao sa mundo ng negosyo, tiyak na papayag din ang aking lolo. Kung tutuusin, kaya ko pang lokohin si lolo. Maaari niyang pekiin ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang kumpanya at lahat ng iba pa. Ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhing walang makakapagsabi, maliwanag at maagang umaga, bumangon si Loren at tumakbo. Naisip ni Jordan ang planong pangnegosyo na naisip niya kagabi at itinakda ang kanyang alarm sa 6:00. Gusto niyang gumising ng medyo maaga at bigyan si Loren ng paborito niyang morning kiss. Sa kasamaang palad, siya ay isang hakbang nahuli at hindi siya nahuli. Kaya naman, naglagay si Jordan ng isang ihawan sa looban at nagsimula ng apoy para magluto. Nagprito siya ng pasta, tinadtad na sibuyas, luya, bawang, at berdeng paminta. Maya-maya pa ay bagong handa na ang isang plato ng aglio olio. Bumalik si Loren mula sa kanyang pagtakbo, nakasuot ng cap at maskara. Pumasok siya sa looban at tinanggal ang maskara. Maraming butil ng pawis ang lumitaw sa kanyang maaliwalas at magandang mukha. Mas lalo itong nagmukhang inosente at maganda. Pagkapasok niya sa looban, naamoy ni Loren ang isang tiyak na halimuyak at pumasok upang tingnan, ngunit nakita niya si Jordan na nagluluto ng almusal. Sa kabilang banda, nagkukumpulan na sina Felicia at Chlo at nagsimulang kumain. Nang makita ni Jordan si Loren na tumatakbo pabalik sa umaga, ngumiti siya at sinabing, "Loren, bumalik ka na. Bilisan mo, subukan mo ang aglio olio na ginawa ko habang mainit pa." Umiling si Loren at walang pakialam na sinabi, hindi ako mahilig kumain sa umaga." Hindi siya pinansin, dinala ni Jordan ang mangkok at chopstick kay Loren at nagkusa na pakainin siya ng pasta. "Mabango. Subukan mo." "Hindi ako kakain nito." Bagamat sinabi ni Loren na ayaw niyang kumain, hindi niya namamalayan na ibinuka ito ni Jordan sa hindi malamang dahilan. Mabilis niyang nilunok ang noodles. Natawa naman si Chlo na nasa gilid, "Haha, sabi ni Mommy ayaw niyang kumain pero kumain pa rin siya." Kinasusuklaman din ni Loren ang sarili dahil sa pagbigkas ng mga salitang iyon. Hindi niya maitatanggi na siya ay isang foodie. "Paano na? Paano kung kukuha kita ng plato?" Nakangiting tanong ni Jordan.
Baka sa mukha ni Loren ang awkward. Matapos kainin ang subo na yon, tuloy-tuloy ang paglunok niya ng laway at tumigil sa pagpapanggap. Kaya sumalok din si Jordan ng isang mangkok para kay Loren at labis niyang ikinatuwa ito. Ganon din si Chloe. Todo papuri si Felicia habang kumakain. Mr. Jordan, napakasarap ng pagkain ginagawa mo. Napakasaya ko na makakain ako ng napakasarap na pagkain araw-araw. Sinundot ni Loren ang noo ni Felicia at nagtanong, paano mo nagagawang sabihin yon? Hindi ba dapat ikaw ang gumawa nito? Humalakhak si Felicia at sinabing, ang pagkain ginagawa ko ay hindi maihahambing sa kay Mr. Jordan. Bagamat kasambahay ni Loren si Felicia, tinuring siya ni Loren bilang kanyang kapatid at hindi isang utusan. Pagkatapos pakasalan ni Jordan si Loren, hindi na niya tinuring na katulong si Felicia o inutusan man lang. Natouch si Felicia na handa siyang magluto kahit na siya raw ang amo. Inubos ni Felicia ang isang mangkok ng aglio olio bago sumandok ng isa pang mangkok. Habang nagwiwisik ng chili flakes dito, tinanong niya, Mr. Jordan, marami bang katulong sa inyong lugar? Itrato ba nila ako tulad ng kanilang pamilya tulad ng ginagawa ni Miss Loren? Sa totoo lang, curious si Felicia kung ano ang partikular na sitwasyon sa pamilya Steele. Nang marinig ang tanong niya, nagtaas din ng ulo si Loren. Asawa na siya ngayon ni Jordan, ngunit hindi pa siya nakatira sa Steeles noon at hindi niya alam kung ano sila. Sinabi ni Jordan, maliban kay Butler Frank, na ilang dekada nang nagtatrabaho para sa aking lolo, ang iba sa mga katulong ay may natatanging master at katulong na relasyon sa amin. Hindi sila kasing close namin ni Loren. Kami ng mga kapatid ko ay wala talagang mga katulong ngunit ang aking mga nakababatang kapatid na babae ay maraming katulong sa kanilang paligid. May mga katulong na may pananagutan sa paggising sa kanila, pagtuturo sa kanila na mag-makeup, pagtuturo sa kanila ng etikwete, pati na rin ang mga dalubhasa sa pag-aayos ng kanilang mga schedule at pagpapasya ng kanilang timetable. Mayroon din silang entourage ng mga trooper, bodyguard, hairstylist, fashion designer, at iba pa. Tanong ni Felicia habang nakadilat ang mga mata, wow, girls of your family must be living like princesses. Mr. Jordan, I heard na medyo marami kayong nakababatang kapatid na babae. Ilang taon na ba ang bunso? Sinabi ni Jordan, ang bunso ay ang aking ikapitong kapatid na babae na 9 na taong gulang pa lamang. She's so young. That's not much older than Chloe. Mr. Jordan, ang iyong ama ay talagang energetic, hindi mapigilan ni Felicia na purihin. Napakarami mong kapatid. Ibinigay ng pamilya mo ang mga negosyo sa bar sa iyo at kay Miss Loren. Mukhang talagang pinahahalagahan ka nila. Nang marinig ang sinabi ni Felicia, tila may naalala si Loren. Jordan, pwede ka bang pumunta sa kwarto? Natapos na rin kumain si Jordan at masayang napatayo, iniisip sa sarili kung nasuyo si Loren ng isang mangkok ng aglio olio. Sa kwarto ba niya ako matutulog? Hindi angkop na mag-ehersisyo ng masigla pagkatapos lang kumain, di ba? Naisip ni Jordan na gustong makipag-intimate sa kanya ni Loren pero pagpasok niya, napagtanto niyang hindi pala iyon ang nangyari. Sinabi ni Loren na may malamig at walang pakialam na ekspresyon, ito ang bar share transfer agreement na binuo ng lolo mo. Napagpasyahan kong isuko ang aking mga karapatan bilang shareholder. You can have the bar to yourself. Isa pa, ang 2 kahon na ito ay naglalaman ng kwintas at mga hikaw na ibinigay mo sa akin. Hindi inaasahan ni Jordan na ibabalik ni Loren ang lahat ng regalong ibinigay nito sa kanya. Mukhang galit pa si Loren kay Jordan. Talagang mahirap suyuin ang magagandang babae. Pagtingin sa mga regalo, tiningnan ni Jordan ang mga regalo at sinabing, ang kwintas na ito ay kay Jamie talaga. Nakuha ko ito sa pamamagitan ng pagdaan sa kanyang safe sa kanyang bahay sa suburbs ng walang pahintulot niya. Logically speaking, kung gusto niya itong ibalik, dapat ay ibalik namin ito sa kanya. Pero pagkatapos ng lahat ng ginawa sa akin ng lalaking iyon nang hindi nagpapaliwanag, wala na rin akong planong ibalik ito sa kanya. Isuot mo na lang. Tungkol sa peres ng mga hikaw na diamante na ito Nagsinungaling si Jordan kay Loren na galing iyon sa nanay ni Jordan, pero kay Victoria talaga. Sa pag-isip kay Victoria, napabuntong hininga si Jordan at sinabing, dahil ibinigay niya ito sa iyo, malamang na hindi na niya ito babalikan. Ang kwintas at hikaw ay sa iyo. Maliban sa iyo, walang ibang tao sa mundong ito ang karapat-dapat na magsuot nito. At tungkol sa kontrata ng paglipat na ito, kinuha ni Jordan ang kontrata at pinunit ito ng hindi man lang tinitingnan. Jordan,
Medyo nabigla si Lauren. Sinabi ni Jordan, Lauren, hindi ko babawiin ang mga bagay na ibinigay ko sa'yo. Kahit na ano, ito ang utang ko sa'yo at kay Chloe. Hindi kita hahayaang umatras. Ikaw ay nakatadhana na maging reyna ng mga bar sa Britanya. Gusto kong ituro mo ang bawat bar sa kalye at buong pagmamalaki na sabihing ito ang aking karerahan pagdating mo sa England. Kung sinabi ni Jordan kay Hailey ang mga katagang iyon, talon-talon si Hailey. Bagamat si Lauren ay hindi isang walang kabuluhang babae, sino ang makatatanggi sa gayong tukso? Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at sinabing, Honey, huwag kang magalit. Birthday mo na bukas. Paano kung ihatid kita sa labas ng 2 araw? Hindi naghunimuon sina Jordan at Lauren pagkatapos nilang ikasal. Besides, Jordan wanted to take the chance to make it up to her since birthday niya bukas. Gayunpaman, pinabulaanan ni Lauren, nangako na ako sa mga kaklase ko sa high school na makikipagkita ako sa kanila para sa aming reunion bukas. Pagtitipon ng mga kaklase. Actually nakaschedule din ito sa birthday ni Lauren. Oh. Dahil nangako na si Lauren sa kanila, wala na siyang masabi. Aling restaurant ang nabook nila? Sagot ni Lauren, sophomore, isang campus-themed restaurant. Tumango si Jordan at sinabing, sige, pumunta ka na sa reunion ng mga kaklase. Bahagyang nadismaya si Jordan. Nangako nga si Lauren sa kanyang mga kaklase na dadalo sa isang reunion sa isang mahalagang araw. Pumayag na siguro siya nang ibigay sa kanya ni Jordan ang malamig na balikat nitong nakaraang 2 araw. Kung hindi, kung gaano kamahal ni Lauren si Jordan, siguradong hindi niya ito bibigyan ng oras sa ganoong mahalagang araw sa mga kaklase niya sa high school na hindi masyadong close sa kanya. Pagkatapos, inutusan ni Jordan si Salvatore na magpadala ng grand piano sa restaurant na pinangalanang Sophomore bukas ng hapon. Balak niyang dumalo sa party ng kaklase ni Lauren at bigyan siya ng sorpresa. Dahil asawa niya si Jordan, kailangan niyang naroon sa isang mahalagang araw tulad ng kaarawan niya. Sa 6 years kinabukasan, lumitaw si Lauren sa Sophomore Restaurant, nakasuot ng simpleng jacket at isang peres ng maong. Isa itong campus-themed na restaurant at hindi eksaktong isang upscale na lugar. Sa ka-reunion ng magkaklase ngayon, kaya walang palda o stiletto si Lauren. Sa halip, nakasuot siya ng napaka-ordinaryong damit. Gayunpaman, maganda si Lauren at kahit na siya ay nakasuot ng karaniwan, marami pa rin siyang naiisip. Dahil matagal nang nasanay sa paghanga sa hitsura sa nakalipas na 2 dekada, hindi ito sineseryoso ni Lauren. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang lahat ay tila nakatingin sa isang babae sa kanyang harapan at hindi sa kanya nang pumasok siya sa restaurant. Gulat na napatingin si Lauren sa babaeng nasa harapan niya. Siya ay may magandang ugali at figura. Bagamat hindi ito kasing galing sa kanya, siya ay itinuturing na isang kagandahan. At saka, napakabata pa ng babaeng yon. Mas bata siya nang hindi bababa sa 4 o 5 taon kay Lauren. Dahil ba sa matanda na ako at hindi ko maikumpara sa mga batang babae? Pakiramdam ni Lauren, lahat ng tao ay nakatingin sa babaeng nasa harapan niya imbes na sarili niya. Kaya naman naisip niya na tumatanda na siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae na ipinanganak noong 2000 ay nasa hustong gulang na ngayon. Dumaan na rin sila sa pagdadalaga. Pagkatapos mag-makeup, nagkaroon siya ng alindog ng isang mature na babae, pati na rin ang kakaibang pureness at collagen ng isang dalaga. Napakaganda ng kutis niya na halos 30 taong gulang ay hindi niya kayang ikumpara sa kanya. Si Lauren ay nagbigay ng maraming pansin sa kanyang kagandahan at pagpapanatili ng kanyang kabataan. Gaya ng ibang magagandang babae, natural na takot siya sa pagtanda. Gayunpaman, pagkatapos ng mas malapitang pagtingin sa mga mata at komento ng mga dumadaan, naramdaman ni Lauren na hindi puro magandang babae ang hinahangaan nila. Parang celebrity ang babaeng nasa harap ni Lauren. Tingnan mo, hindi ba idol yan, Maggie? Sino si Maggie? Singer ba siya o artista? Anong trabaho ang sikat siya? Siya ang nalantad ng mga tabloid matapos mahuli na nakikipagtalik sa kotse sa isang mayamang supling sa New York City. Oh, naalala ko. Mukhang mula sa Huxleys ng New York ang son na yon. Hindi ba nilinaw ang bagay pagkatapos? Si Maggie ay biktima mismo. Siya ay nalinlang ng pangalawang henerasyong tagapagmana na yon, si Kaden Huxley. Naku, sa tingin ko, hindi siya biktima. Bakit hindi niya ako niloko? At the end of the day, gahaman lang siya sa pera. Hinaan mo ang iyong boses, huwag hayaang marinig ka ng iba.
Bumagal si Loren at nang marinig niya ang mga tunog ng diskusyon na nagmumula sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa wakas ay nalaman niyang ang babaeng nasa harap niya ay si Maggie, isang sikat na idolo. Sa edad na ito, matagal nang tumigil si Loren sa pag-idolo sa mga celebrity at hindi pa niya narinig si Maggie, lalo na't mas bata pa si Maggie. Maya-maya ay naglakad na ang dalawa papunta sa kani-kanilang private rooms. Pagpasok ni Loren sa kwarto, dumating na lahat ang ibang estudyante sa room. Sa pagkakataong ito, 10 tao lang kasama si Loren, na dadalo sa reunion dahil hindi lahat ng kaklase niya ay imbitado. Si Loren ay nag-aral sa isang ordinaryong high school, ngunit ang mga background ng pamilya ng kanyang mga kaklase ay hindi maihahambing sa mga Howard kahit na sila ay mayaman. Masasabing sa kanilang mga mata, si Loren ay isang prinsesa na nasa taas ng hangin at kailangan nilang sipsipin. Iyong mga kaklase na dumalo sa reunion ay ang mga mas malapit sa kanya at ang mga magulang ng mga lalaki ay mga opisyal ng gobyerno na maganda ang takbo nitong mga nakaraang araw. Sa madaling salita, walang ibang maglalakas loob na imbitahan si Miss Howard. Kung tutuusin, kahit medyo cold at aloof si Loren, pantay ang pakikitungo niya sa mga kaklase niya. Hindi niya minamaliit ang kanyang mga kaklase at inisip na mas mataas siya sa kanila dahil lang sa isang makapangyarihang pamilya. Hey, nandito na ang class bell natin. Tumayo kayong lahat para salubungin siya. Isang lalaking may salamin ang unang bumangon at pumalakpak ng kanyang mga kamay. Si Colton iyon, ang pangulo ng klase noong mga araw ng pag-aaral. Tumayo ang iba pang kaklase ni Loren para batiin siya. Medyo nahiya at nahihiya si Loren. Hoy classmates tayong lahat, wag kang ang ganyan. Ginagawa mo akong awkward. Tumingin si Loren sa private room at napagtanto niyang hindi tulad ng mga nakagawiang dining table sa mga restaurant. Bagkus, para silang mga mesa sa silid-aralan ng paaralan. Dahil ito ay isang silid-aralan na may temang pangkampus kung saan karaniwang ginaganap ang mga reunion ng mga kaklase, ang palamuti ay sinadya upang gunitain ng mga parokyano ang kanilang mga araw sa pag-aaral. Malaki ang private room at may piano sa loob. Loren, matagal nang hindi nagkita. Loren, lalo kang gumanda. Magiliw siyang binati ng mga kaklase ni Loren na babae. Ang isa sa mga babaeng estudyante na malapit kay Loren ay nagtanong, Loren, hindi mo ba dinala ang kwintas at hikaw na ibinigay sa iyo ng iyong asawa? Hindi kayo dumalo sa kasal ni Loren, kaya malamang hindi niyo alam na binigay sa kanya ng asawa niya ang pinakamahal na kwintas at mga hikaw na diamante sa mundo. Ilang mga estudyanteng lalaki ang gumawa ng ilang mga panunuya. Hindi, nabalitaan ko na ang asawa ni Loren ay isang live-in na asawa. Hindi ba? Nabalitaan ko na ang asawa ni Loren ay walang pera at walang trabaho. Niwala siyang bahay sa EC at nakatira pa rin siya sa bahay ni Loren ngayon. Hindi inimbitahan ni Loren ang mga kaklase niyang lalaki sa kasal niya at ang 2 babae lang na naroroon ngayon ang imbitado. Kaya naman, maraming tao ang hindi malinaw sa kanyang sitwasyon at alam lang na nagpakasal na siya. Si Colton ay may masalimuot na tingin sa kanyang mukha at puno ng pananabik ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Loren. Malinaw na hindi lang kaklase ang trato niya rito. Loren, anong ginagawa ng asawa mo? Sabihin mo sa amin. Sa kanya ba talaga ang pinakamahal na kwintas at hikaw? Halatang sobrang curious si Colton sa asawa ni Loren,